So, T-form pa rin siya, no? Related pa rin dun sa diniscuss natin dun sa 14. About sa T-form. So, yung gamit ng pattern na to, no? Yung to connect verb sentences that T-form is used when two or more actions take place in succession. The actions are mentioned in the order of occurrence by using the So ito yung gamit, no, ng pattern na to. Yung to connect verb sentences, the T-form is used when two or more actions take place in succession. The actions are mentioned in the order of occurrence by using the T-form, no? Ibig pa rin sabihin, yung gagawa ka na na involve yung dalawa o tatlong verbs, no? Bakit? Kasi actions, ibig sabihin, verbs yung tinutukoy. Naka-T-form lang siya. So, for example, sa umaga ay nagluluto ako ng almusal. Nagluluto ako ng almusal tapos naglilinis ng kwarto at naglilinis ng kwarto at ano ba yung kadalasan natin ginagawa, no, sa umaga, at nag-i-exercise. So dito dalawa or more actions, ibig sabihin, no, minimum dalawa lang yung pwede mong banggitin. Kaya lang hindi mo pwedeng pasobraan ng tatlo, no? Maximum 3 lang yung pwede mong ilagay dito na verbs, no? Yung nagluluto, naka-T-form dapat yan. Tapos yung naglilinis, another verbs. Tapos yung nag-i-exercise, no? So asa, so asawa, so asaguhang o, tsukote. So yun yung purpose ng T-form, no? Isang purpose ng T-form kasi gaya na sinabi ko, ang daming gamit ng T-form eh. Isa sa gamit ng T-form na pwede mong ilagay yung verb sa gitna ng sentence, no? Para makapaglagay ka ng another verbs, no? Kasi pag hindi mo i-T-form yan sa isang sentence, isa lang talaga yung verb na pwede mong ilagay, no? Pag naka-T-form, 2 hanggang 3, no? So tsukote, tapos hiyao, sujiste, yung verb na yan. Yan. Tapos undo shimasu. Ibig sabihin ng undo shimasu, nag-i-exercise, no? So, for example, ito yung tanong sa'yo, ano yung ginawa mo kahapon? So, for example, yung ginawa ko kahapon, pumunta po ako sa bahay ng kaibigan ko. No? Pwedeng dalawa lang, no? Pumunta po ako sa bahay ng kaibigan ko, namasyal sa mall. At naglalaro ng game. No? So, ito yung tanong niya. Kino, nani o
Shimasta ka. Yan. So, kino. Kahit naka-past tense siya, no? Kahit naka-past tense siya, yung tipo na yun, hindi talaga mababago. Dito ka lang magmamatter sa pinakadulo ng sentence. So, kino, tomodachi no otsie ite, tapos sample muro de sampuste, tapos naglalaro ng game, no? Game o shimasta, no? Yan. So yun yung no. Pwede mo rin siyang lalagyan ng sorry kara dito after na pangalawang banggit ng verb, no? For example na may sorry kara. For example, pagkagising ko sa umaga ay nagtututbrush, ito yung nagtututbrush ako. Nagliligpit ng higaan. For example, ganyan. Kahit sampulan natin yung dalawa lang kasi wala pa tayong dito. At saka nagliligpit ng higaan. So, asa okitekara. Ibig sabihin ng asa okitekara, yung pagkagising ko sa umaga, no? Hao migaite. Hao migaite, ibig sabihin nagtututbrush, no? Sorry kara. Bido o katatsu imasu. Yan. So simple lang, di ba? Yung yung pattern na to. Yung take place in succession. Asa okitekara, hao migaite, sorry kara, bido katatsukimasu, no? So meron din namang dito no? Example, no? Example, asa jogging ko uste, shawa o abite, kai siya ikimasu. Ibig sabihin sa umaga daw, nagja-jogging siya. Tapos nag-shower at saka pumunta na sa company, no? Past tense. Kubi ite, iga umite, ocha o numimasta. Ibig sabihin, pumunta daw siya sa kubi, nanood ng movie at saka uminom ng tea. So, yun yung ibig sabihin dito sa number 1. Yung pagkakasunod-sunod ng mga ginagawa, no? So, dito naman sa number 2, T-form naman to ng I adjective, no? Tapos puti. So, yung gamit niya, yung joining an I adjective sentence to another sentence, take away the I from the I adjective and attach puti. So, ito yung ito naman yung tipong doon sa I adjective. Yung ititipong kasi natin dito, verb, I adjective, na adjective pati yung noun, no? Kasama yung noun. So pagdating sa I adjective, for example, takay.
magiging kakaputi, no? Kasi yung description na sinasabi dito, take away the I, no? Dapat tanggalin yan. Tapos yung I, papalitan ng kuti. Adjective and attached kuti. Nakaganyan siya, no? So, may special tayo dito. Yung I. Kasi pag naka-T-form siya, nakaganyan. Yukuti. No? Yukuti. So, kung ano yung ginawa ko dito sa, no, sa isa, no, sa takay, ganun din yung gagawin niyo sa lahat ng adjective. Kasi pabalik-balik lang naman yan eh. No? No? So, may tanong dito. Si Kim Sang, may tanong ka, ma'am? Ay, wala po, sir. Wala. Akala ko, ano. May tanong. So, tuloy tayo dito. So, yun yung ano, no? Yung sa I adjective. Lahat ng I adjective, tanggalin mo yung I, palitan mo ng kuti. Tapos, may special tayo, yung I. Pag naka-T-form siya, magiging yukuti, no? So, yung tenses naman niya, dalawa lang, no? Yung present tense, positive, at saka yung present tense, negative, no? For example, yung takay, takakote, no? Mahal. Pwede mo rin siyang ano, i-negative, no? Takakunay, no? Tanggalin mo yung I, tapos kote. Yan. Hindi mahal. Tapos ganun din. Minimum dalawa yung pwede mong banggitin at saka yung maximum na pwede mong banggitin dito, tatlo. No? Kagaya kanina dito sa verb, no? Tatlo lang eh. Tatlong verb lang. In the same manner dito sa adjective, tatlo lang din, no? For example, no, si Mr. Jan ay matalino at saka mabait. Pwede dalawa lang eh. So, Jan sangwa at tama yukote. Tapos, yasashi desu. Na, yan. Jan sangwa at tamaga yukote, yasashi desu. No? Pwede mo ring sabihin na si Mr. Jan ay matalino, mabait, at saka yung yung ay adjective, hindi kailangan na adjective lahat, no? Pwedeng maghalo yung ay adjective tapos yung kasunod na adjective tapos yung kasunod is a noun. Pwedeng maghalo eh, no? For example, si Mr. Jan ay matalino at mabait. Mabait at example. At saka guwapo, no? Guwapo. So Jan sangwa at tamaga yukote. Since may kasunod ka pa na guwapo, no? Ikuti mo pa yung isang ay adjective, no? Handsamo desu. So, Jan sangwa, tamaga yukote, yasashi kote, handsamo desu. No? Pag pag yung pinaka-last is a noun, no? For example, ganyan. At saka mayaman. Yan. Yung handsamo na adjective yan eh. Hinalo ko dun sa ay adjective. Kasi pwede siya. No? Ngayon, noun naman, pwede din siya. For example, ukani, mochi, desu. Ibig sabihin ng mayaman no, is ukani mochi. Noun siya. No? So, yung rules dito, no, dapat positive and positive. No? Kung mag-negative ka naman,
dapat yung kasunod na salita mo is negative din. Negative impact yung salita. Hindi ganito yung ibig kong sabihin na negative, no? Kundi yung negative, negative yung thoughts ng salita, no? Hindi nga lang nakalagay dito eh. Yung part na ito, yung pinapaliwanag ko. For example, no, yung ibig kong sabihin dito sa positive, negative, negative. For example, kahit ito na lang para mabilis. Yung dalawa dito. Dito sa positive. For example, kahit yung dalawa lang na yan. Si Mr. Jan ay matalino. So, positive thoughts. Matalino eh. No? Positive, yung mabait yung kasunod. Yung positive din yung impact ng salita. No? Pero pag yung nilagay mo, matalino, tapos yung kasunod na nilagay mo is bad, hindi siya pwede. No? Hindi ka pwede gagamit ng tipong. For example, no? Ginanito mo si Mr. Jan ay matalino. For example, si Mr. Jan ay matalino pero stricto. Strict. No? Mayabang, no? Something mayabang, no? So, pag nakaganyan siya, no? Pag nakaganyan siya, yung positive, tapos yung kasunod is negative yung impact ng salita. Strict, negative yung impact ng salita eh, no? So, bawal kang gagamit ng T-form, no? Pag ganito yung salita mo, gagamit ka ng disga. Nakaganyan siya, no? So, gagamit ka lang ng T-form, no? Pag yung thoughts ng salita mo is positive. Pag mag-negative ka, dapat yung kasunod na salita mo is negative. Negative din yung impact ng salita, no? So, bawal to. Dapat nakaganyan siya, no? Tapos, KBC. Strict. No? So, example tayo dito sa negative and negative. For example, ang Jollibee ay mahal. Mahal ang presyo ng pagkain at hindi masarap. No? Ang Jollibee ay mahal at hindi masarap. Negative, no? Yung impact ng salita. So, Jollibee, takakute at takay mahal, takakute. Tapos, yung hindi masarap, mazoy. Not tasty, no? Ay adjective din siya, no? So, yun yung ibig sabihin dito, no? Kalimutan to dito sa part na to. Yung ay adjective at saka na adjective pwedeng pagsamahin din, no? Yan. Ay adjective yung isa eh, no? Yung isa naman naka-na adjective, ginki. So, gaya ng sinabi ko kanina, no? Pwede siyang pagsama-samahin, no? So, siguro naintindihan na to dito, no? Madali lang naman siya intindihin eh. Papalitan mo lang yung ay ng puti. Tapos dito naman tayo sa number 3. Ay, paano po yung hansabo? Paano lagyan ng puti po yun? Dito yan sa sa adjective. Okay. Hindi yung katumbas niya, no? So, dito tayo sa adjective at saka sa noun, no? Yung katumbas niya sa T-form is de, no? Ito yung T-form ng adjective, di ba? Tapos pag na-adjective is de, no? Huwag mo lang ilagay yung no? Dali lang. Huwag mo lang ilagay yung puti doon sa mga special na adjective. Gaya ng kere,
Hindi mo alam na special, baka magiging kirikuti. So, ito yung gamit niya, no? Pin joining, noun, sentences, or adjective, sentences, this is changed to the. So ngayon, unahin muna natin yung na. Ito yung gamit niya. When joining noun sentences or na adjective sentences, this is changed to the. No? Unahin natin yung na adjective dito. Ganon din yung thoughts dito. No? Kung ano yung paliwanag ko dito, ganon din dito. Kailang nakadi nga lang siya. So for example, pwede ring pagsamahin yung noun dito, no, at saka na adjective. For example, ang Japan ay sikat at malinis, no? Ang Japan ay sikat at malinis. So, nihon wa kirei de. Yan. Ay, sorry. Nauna yung kirei. Yume. Yan. Yume de. Tapos, kirei des. No? Yan. Pagsamahin mo naman yung na-adjective at saka yung noun. For example, ang Japan ay sikat at malinis na bansa. So, kirina, tokoro desu. Yan. Nihon wa yumi de kirina tokoro desu. Yung tokoro is a noun kasi yan, eh, no? Sorry. Tokoro yun na. Lugar kasi yung ibig sabihin ng tokoro. Mas madaling maintindihan. Kuni, bansa, no? So, yung ano dito, ilagay ko lang yung special dito, baka magiging yumikute, eh. At saka yung kirikute. Ilagay ko lang ulit yung special dito sa adjective. Yung kirei. Tapos yung kirai. Special, no? Sitsure. Tapos yung tine. Kasi may iba hindi alam talaga to, eh. Special nagiging kute siya, no? Yung famous. Kirai is beautiful. Kirai is ano? Dislike. Sitsure is rude. Tine is yung polite. No? So, yung tanong naman dito ay mag-example muna tayo na ano, ng iba pang ano, adjective before tayo doon sa tanong. So, for example, si Mr. Tanaka ay mabait, masipag. Si Mr. Tanaka ay mabait, masipag, at saka ano pa? Mabait, masipag, at saka pwede ding ano, gwapo, no? Puro ano to, puro na adjective to, no? So, Tanaka-san wa, no? Shinsitsu de. Tapos, kinbin de. Hansamu desu, no? Yan. Ano lang, hanggang 3 lang, no? Yan. De, tapos de, no?
Kasi doon sa, kahit titingnan natin siya, 1, 2, tapos pangatlo yung pinakalas, no? So, ano natin to dito, yung tanong niya. For example, yung, kumusta yung ano, do this ka, do muy mas ka. Nakaganito yung ano, tanong niya, yung do, no? How? So, nihon wa. Do umuy mas ka. So, what do you think about Japan? Ibig sabihin ng umuy mas ka dyan, no? Dito. Yung think, no? What do you think about Japan? Nihon wa do umuy mas ka. Nihon wa yumide kirei desu. Sikat at saka malinis, no? Ganun din dito sa kang Mr. Tanaka. Tanaka-san wa do Tanaka-san ni tsuite do umoimasu ka? So Tanaka-san wa do umoimasu ka? May ano kasi may pattern ako na inisip dito na hindi ko pa naman na-discuss, no? Yung nitsuite. So ito na lang muna. Merong mas magandang tanong dito na ibang termino, no? Since hindi ko pa naman na-discuss yun, kahit ito na lang muna. So what do you think about Mr. Tanaka? What do you think about Mr. Tanaka? No? Ibig sabihin ng do umoimasu ka, what do you think? No? So, Tanaka-san wa shinsetsu de kinbin de handsome desu. No? So, yun yung sa, no, sa adjective. Dito naman sa noun. So, for example, no, dito sa noun, si Mr. Yamada ay isang Nihonjin at Japanese teacher. Pagdating sa ano, sa noun, wala akong narinig na tatlo. Dalawa lang talaga to dito eh. No? Wala akong narinig na tatlo to dito sa noun. Dali. Sa noun dito. So, dalawa lang yung gamitin nyo dito kasi wala talagang narinig na tatlo yung ano eh, yung sa noun, no? So, for example, si Mr. Yamada-san wa Nihonjin de tapos Nihongo no Sensei desu. Yan, no? Yan. Kumbaga yung de dito, no, parang tulay para makatawid ka doon sa kabilang side. Kasi pa hindi ka pwede mapupunta diyan pag walang tulay or walang de, no. Parang tulay siya, no. So, Yamada-san wa Nihonjin de Nihongo no sensei desu. Si Mr. Yamada isang Nihonjin at Japanese teacher, no. So, na example dito. You know, Filipino binbo no kuni de so Filipino binbo no kuni de tapos ano pa yung pwedeng pagsamahin din yung adjective dito kaya lang inaw natin to uniform natin, no. Ibig sabihin yan ang Pilipinas ay mahirap na bansa at saka sikat pa yun, no? At hindi sikat na bansa, no? Hindi masyadong kilala. For example, Yumijanai
kuni desu. For example, no, ang Pilipinas ay mahirap na bansa. Since nag-negative ako dito, negative yung impact ng salita kasi mahirap, dapat negative din yung impact ng salita dito. Hindi sikat. For example, ng hindi sikat, hindi kilalang bansa. So, last example dito. Si Mr. Tawapon. Si Mr. Tawapon ay isang student at isang company employee. No? May ganun working student, no? Estudyante siya tapos nagtatrabaho siya sa isang company. So, Tawapon sawa. Gakushi de. Yung gakushi is a noun din siya. Tapos, sa kai siya, no? Siya in this. So, ganun lang siya dito, no? Yung ibig sabihin ng sa noun. So, I hope na-gets to dito, no? Sa part na to. Madali lang naman siya intindihin, no? Parang tulay-tulay lang siya, no? So, may note dito, no? This method cannot connect sentences of contradictory notion. Contradict, no? Yung notion. In that case, ga is used. Yun yung sinabi ko kanina, yung negative impact yung salita or yung contradict yung yung salita, yung notion niya, no? Gagamit ka ng ga pag contradict, no? Pag hindi naman contradict, doon ka gagamit ng te, no? Huwag itong kalimutan, no? Yung sa part na to. Tapos dito sa number 4, verb T form kara verb 2. So, ito yung gamit niya. This sentence pattern indicates that upon completion, the action denoted by verb 1, the action of verb 2 is to be conducted. Basta mag-record medyo lagging, no? So, this sentence pattern indicates that upon completion of the actions denoted by verb 1, the action of verb 2 is to be conducted. Ibig sabihin, ito yung ito yung pinaka-point ng sinabi ng dito, yung pinaka niya, gamit, no? Yung completion of the action. Yan. For example, no? For example, yung tabimas. Yung kakain, no? Pag naka-T-form siya, tapos dagdagan mo ng kara, ibig sabihin, after kumain. Tapos, susundan ng verb 2. After kumain, ito yung gagawin niya. No? Sana example dito. Sujiste kara. Ibig sabihin, after maglinis. No? Sana example dito. Yung jug yuga uwate kara after ng klase, no? So yun yung ibig sabihin ng dito, pattern dito, no? After mong magawa yung isang bagay, verb 2 is to be conducted or gagawin mo yung kasunod na gagawin mo, no? So for example, after kong kumain ay mag-aaral ako ng Nihongo. Yan. So, tabiti kara. Nihongo o
Benkyo shimasu. So, ganun lang sa kasimple ito dito. Yan. Yung part na yan, ito yung tinutukoy na verb to is to be conducted. No? After mo magawa yung isang verb. So, another example dito. After kong maglinis, ay aalis na ako. Papuntang school. Yan. After kong maglinis, ay aalis na ako papuntang school. So, sugesti kara. Gako ikimasu. So, ganun yung simple, no? Yan. So, last dito. After ng klase ko ay uuwi ako agad. So, depende na lang sa inyo kung ano yung idudugtong nyo dyan. No? So, after ng klase ko ay uuwi na ako agad. Yan. So, jog yuga wati kara. Sugo. Ibig sabihin ng sugo, agad. No? Yung immediately. Akairimasu. Yan. So, yun yung ibig sabihin dito, no, sa number 4. After mo magawa yung isang bagay is susundan ng isang verb, no. Pag naka-past tense, no? Pag naka-past tense, wala pala akong example dito ng past tense, no? Nakaano lang siya, hindi magbabago yung tikara dyan. Dito ka lang din magmamatter sa pinakadulo ng sentence, no. For example, after kong mamili kahapon, ay pumunta ako sa, for example, pumunta ako sa Manila. So, after kong mamili kahapon, ay pumunta ako sa Manila. So, kino, akaimuno, stekara, Manila ikimasta. Yan. So, kino kaimuno stekara, Manila ikimasta. No? So, yun yung ibig sabihin dito. May nakamas lang na merong nakamasta. No? So, kuni kay tikara, chichino kay siya de hatarakimas. After niya daw makauwi sa bansa niya, ay magtatrabaho daw siya sa company ng papa niya. No? So, kung sato gawa tikara, restaurante, suji shimasta. Sukuji shimasta. No? Kumain. Ibig sabihin, pagkatapos daw ng concert, ay kumain siya sa restaurant. No? So, yun yung ibig sabihin dito na sa 4. Completion of the action denoted by verb 1 and verb 2 is to be conducted. Susundan ng isa pang verb. Tapos dito naman sa number 5, noun 1 wa, noun ga, adjective. Noun, yeah. So, this sentence pattern, yeah. is used to describe a thing or a person. So yung gamit ng ano na to, pattern na to is to describe an attribute of a thing or a person, no? Tapos yung wa dyan, kung sino yung topic doon sa sentence, no? Yan din, no? The topic of a sentence is denoted by wa. Kung sino yung topic doon sa sentence, yun wa, no? Tapos kung sino naman yung subject doon sa adjective, no? Siya yung ga. Noun 2 is the subject of the adjective.
description, no? Siya yung ga, no? So for example, Tanaka-san no Tanaka-san wa tapos pasokon ga sticky desu. Ang computer ni Mr. Tanaka ay nice, no? Sorry kasi naglalag, no? So ang computer ni Mr. Tanaka ay nice, yung sticky nice. So ini-describe mo yung laptop dito, no? Na nice, no? Yun yung sinasabi dito na attribute of a thing. Pag sa person, for example, no? Sa person, ang buhok ni, for example, ang buhok ni Sensei ay mahaba. Hindi ako to kasi maikli yung buhok ko. So, ang buhok ni Sensei ay mahaba. Sensei wa. Tapos, kami ga nagai desu. No? So, dinidescribe mo yung buhok na mahaba, no? Yan. So, ano example dito sa ano, no? Sa setting. For example, ang sasakyan ni Misato ay mahal, no? So, Sato-san wa tapos kuruma ga takai desu, no? So dito naman sa ano sa dito sa person, no? Pwede rin ang ilong ni Mr. Sato is mahaba. Ano ba yung sa yung pwede rin yung ano yung sa maitim yung balat. Tipo. So, for example, no? Juan Sangwa. Nakalimutan ko yung hipo sa gilita, no? Hipo nga siya. Hipo ga. Kuroy desu. Ibig sabihin, si Mr. Juan ay maitim. Yan. Si Mr. Juan ay maitim, no? Maitim na tao, no? So yun yung ano, no? Yun yung ibig sabihin ng yung pattern na to. Yung iba may nagtatanong na ganito no? Yan. So Tanaka-san no pasokon wa sticky desu. Walang pinagkaiba sa translation sa Tagalog. Ang computer ni Mr. Tanaka ay nice. Ano ba yung ibig sabihin ng salita na yan? Bakit magkaparihan ng magulo to no? Pag hindi mo alam yung konteksto kung ano yung ibig sabihin. So dito is describing. Dito naman yung ano lang, hindi siya describing, not describing. Sinabi mo lang na nice yung ano, ginawa mong topic. Topic lang yung ano dito. Nanuwa. Ganyan. Noun is a topic of sentence, no? Is the topic of the sentence. Pero walang sinasabi dito na walang thoughts dito na describe an attribute. Walang attribute no? Kasi yung gamit ng ga, yung describing an attribute. Wala kasing ga dyan Ginawa mo lang topic yung pasokon, no? Yung nakakalito nga lang dito kasi pareha ng translation sa Tagalog, no? Yan. Una, yung isa, describing. Dito sa baba, hindi siya describing, no? Sinasabi mo lang na nice, no?
So, ganoon din dito na sa part na to. Describing yung isa. Tapos yung isa is hindi siya describing, no? Kahit sa person siya ilagay. So, yun yung ibig sabihin dito, no, sa part na to. May mga example naman eh. Yun. Osaka wa tabiwo no ga oishii desu. Masarap daw yung pagkain sa Osaka, no? So, doitsu no kurankin wa wine ga yumi desu. Ibig sabihin, sikat daw yung wine dun sa Frankin internally produced famous. Ito yung meaning niya, no? Famous daw yung yung pinoproduce ng wine doon sa Germany. Dito naman, Maria sang wa kami ga nagay desu. Mahaba daw yung buhok ni Miss Maria, no? So, yun yung ibig sabihin dito sa 5. Tapos dito sa 6 naman, doyate. Or yung how. Ito yung pinakamahirap na tanong, yung doyate, kasi magpapaliwanag ka talaga, no? Isa sa mga interrogative, yung doyate, no? For example, yung tanong is, paano ba ito? Paano ba ito lutuin? Magpapaliwanag ka dun eh, no? Hindi siya kagaya dun sa ibang sa tanong na copy-paste lang. Dito is magpapaliwanag ka. For example, paano ba pumunta sa SM, for example. Mula dito, paano ba pumunta sa SM? Yung in-emphasize ng pattern na to, no? Yung about sa travel, no? Nagaku made doyate ikimasu ka? No? Ito naman. SM made doyate ikimasu ka? Koko kara. Pag nakaganyan yung nakaganyan yung tanong, mag-iisip ka talaga eh. For example, no? Kasi iba't iba yung situation eh. No? Depende sa lugar kung saan ka. For example, mula dito, sasakay ka ng bus. Mula dito, sasakay ka ng bus, tapos ito lang mas yung maigli lang na para hindi ka mahirapan. Mula dito, isasakay ka ng tricycle na lang. At bababa ka sa harap ng SM, no? So, kuko kara, tapos tricycle. Oto ba yung dito, no? Saglit na, no? Yung tricycle. Nakalimutan yung tricycle eh. Walang tricycle. So tricycle ni not found kasi ito sa dictionary. Kasi hindi alam ng hapon yung tricycle, yung tricycle. So motor lang, autobike, no. So kuko kara tricycle ni note. Yan. Dapat alam mo din yung T-form dito, no? So, sasakay ka dito ng tricycle. Tapos, bababa ka sa harap ng SM. So, SM, no? Maide. Orimasu. No? So, ganun lang siya kasi yung plano dito. So, another example dito. Paano ba mag-memorize na paano po ba mag-memorize paano po ba aralin yung kanji? For example, ganun yung tanong sa'yo. Paano po ba aralin yung kanji? So, kanji doyate Binkyou shimasu ka?
no? So yung advice ng hapon, pag hapon yung tatanungin, at least sa isang araw, 20 kanji, no? Ano lang, basa lang, huwag na yung sulat. Kasi hindi mo magagamit yung pagsusulat pag hindi ka magtatrabaho as teacher. Masasayang na yung oras mo pag inuna mo yung sulat. Basa lang. GLPT, GFT, walang sulat. Basa lang ng kanji. So, Mainichi. Tapos, kanji, uboy mas. Yan lang, depende sa sagot mo, no? So, mag-memorize po. Nag-memorize po ako. Nag-memorize po ako ng kanji araw-araw. So, ganun lang, no? Nag-memorize po ako ng 20 kanji araw-araw, no? So, ito yung mahirap na tanong, no? Kasi depende dun sa tinanong sa'yo, yun yung sagot. Yung paliwanag. Mag-isip ka talaga ng paliwanag, no? Pagdating sa Duyati, how? For example, yung sa tawag dito, sa interview, no? So, for example, yung sa interview, ano yung trabaho mo? Ganito po, gumagawa po ng program. Paano po ba ginagawa yung For example, no? Yung sa akin, dati, IT kasi ako, no? IT, International Terrorist. Yung IT, no? Information Technology. Ano po yung course mo? IT po. Ano po ba yung ginagawa sa IT? May isip ka talaga, no? Nagagawa ng program, ganyan, code, no? Paano po ba ginagawa yan? Ano po? I-memorize po yung code, ganyan, ganun, no? Kaya dapat alam mo yung marami kang vocabs, no? Na alam. Tapos dito naman sa number 7, dono, noun. Dono, noun. Yung dono, siguro alam nyo to. Doon sa lesson 3. Yung which followed by a noun, no? Answerable by uno, suno, at saka yung no? Kaya lang dito sa part na to, answerable by adjective na nakakuti-kuti, no? Kung naalala nyo, for example, saan dyan si Saan dyan? Si Sensei. For example, saan dyan si Sensei? So, Sensei wa doon hito desu ka? Kung may matok. Akala ko. So, Sensei wa doon hito desu ka? Saan dyan si Sensei? Yung previous pattern natin, hito desu. Ganun lang Nagpalala ko lang muna to. Hito desu. Ibig sabihin, yung tao po na yun. No? Tapos ngayon dito sa pattern natin, i-describe mo siya, no? Para malaman mo kung saan dyan si Sensei, no? For example, yung matangkad po. Yung matangkad po. At saka mahaba yung buhok. No? Yan. So, siga, takakute. Yan. Siga, takakute, yung matangkad. No? Tapos, kamiga. Yung gamit ng ga dyan, describing an attribute. No? Dinidescribe yung buhok na mahaba, nagay.
So, ganun lang siya kasimple, no? Kaya na example dito. Ano sigata kakute, kami ga kuroi hito desu. No? So, another example dito. Saan dyan yung bag ni Mr. Juan? No? So, Juan, sano kabangwa dono kabang diska. So, once ano kabangwa dono kabang diska, saan dyan yung bag ni Mr. Juan? No? So, dapat i-describe mo siya. Yang maliit po. Yung malaki, yung medyo malaki. Malaki po. At for example, no, yung malaki po at blue yung color. At blue color sa bag. Yan. Kailangan mo talaga niyan i-describe yung ano niya, tag dito, figure niya para malaman, no? Yung malaki po at yung blue color na bag. So, suno oki kute. Oki. Kabang de. Kalimutan, yung kabang is a noun, no? So, siyempre, may kasunod ka pa na sasabihin, lagyan mo ng de, yung kanina, no? Yan. So, suno ko oki kabang de. Tapos, akai des. Akai is red pala to. Aoy. Yung blue, no? Aoy des. Aoy iro des. So, suno oki kabang de, oki iro, aoy iro des, no? So, yun yung ibig sabihin dito sa number 7. Siguro, naintindihan naman siguro ito, no? Kasi madali lang naman sa intindihin. Para mas maintindihan pa natin, kaya review natin, no? So, before natin i-review, kasi doon sa review is doon talaga mas maintindihan Before natin review, ipaliwanag ko muna yung ano natin, assignment.